Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa isipan ng isang babae. Matagal na niyang tinalikuran ang paglalakbay. Ang katotohanan ng pagiging nasa isang wheelchair at ang malalim na mga sugat ng nakaraan ay nagkulong sa kanya. Ngunit isang araw, isang maliit na impormasyon ang nagpaliyab ng isang munting pag-asa. Ang destinasyong pinili niya ay ang Pilipinas, isang lupaing kilala sa kabaitan at pagiging mapagpatuloy. Tahimik siyang umasa sa lupaing ito ng mga ngiti. Gayunpaman, sa kanyang paglalakbay, isang karanasan sa isang hotel ang sumaksak sa kanyang puso. Hindi ito ang lugar na inakala ko. Isang hindi inaasahang pangyayari ang sumira sa unti-unti nang nabubuong pakiramdam ng seguridad. Ang masasakit na alaala ay muling nabuhay at maging ang imahe ng Pilipinas sa kanyang isipan ay nagsimulang gumuho. Anong uri ng pagtrato ang nagdulot sa kanya ng ganitong kawalan ng pag-asa at ano ang tunay na kahulugan sa likod ng kuwentong ito? Sa huli, anong desisyon ang kanyang ginawa? Sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Bumagsak si Sarah sa sahig sa gitna ng Seoul, South Korea, sa isa sa mga pinakaabalang shopping district. Sumabit ang gulong sa harap ng kanyang wheelchair sa isang maliit na bitak sa bangketa, dahilan upang sumubsob siya nang hindi man lang nagamit ang kanyang mga braso para sumalo. Malakas na tumama ang katawan ni Sarah sa sementadong sahig. Nagkalat ang kanyang mga gamit. Nagasgas ang kanyang braso at dumugo. Ngunit ang mas masakit pa kaysa sa sugat ay ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Wow, kawawa naman, bulong ng isang tao na may kasamang mahinang tawa. Marami ang naglabas ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato, tinitingnan si Sarah na parang isang kakaibang bagay. Walang sinumang nag-alok ng tulong. Ang mga taong dumaraan ay nanatiling malayo. Iniiwasan siya na tila nagtatanong, anong nangyari? Hindi man nila napansin na hindi niya kayang tumayo mag-isa o ayaw lang nilang masangkot. Sapat na ang lahat ng iyon para maramdaman ni Sarah na siya ay nag-iisa sa malawak na mundo. Sa wakas, isang empleyado mula sa isang kalapit na tindahan ang tumakbo upang tulungan siyang makapasok sa loob. Agad na tumawag si Sarah sa hotel na kanyang nabook para humingi ng tulong, ngunit isang malamig na boses ang kanyang narinig. Paumanhin po, puno na ang aming mga kwartong accessible para sa mga may kapansanan. Kahit na ilang beses niyang kinumpirma ang mga detalye ng kagamitan at kwarto, sinabi ng kabilang linya na walang nakatalang impormasyon at walang pakundangang tinanggihan siya. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, nagpasya siyang magtungo sa istasyon ng subway upang maghanap ng ibang hotel. Ngunit nang magtanong siya sa isang staff kung may elevator, ang sagot na natanggap niya ay hindi inaasahan. Hindi po namin kayang tumanggap ng mga gumagamit ng wheelchair. Pakiusap, mag-taxi na lang po kayo. Ang mga salitang tila magalang ay may malinaw na pagtanggi. Pabigat ba ako sa bansang ito? Hindi ba ako dapat naririto? Ang mga kaisipang ito ay nagsimulang sumira sa puso ni Sarah. Nang makarating siya sa lobby ng isa pang hotel na kanyang nahanap, hinarap niya ang isa pang katotohanan sa pintuan ng kanyang kwarto. Masyadong makitid ang pinto para makadaan ang kanyang wheelchair. Nawalan na si Sarah ng lakas kahit para humingi ng tulong. Napaupo na lang siya sa kanyang wheelchair at tahimik na umiyak. Umasa siyang ang paglalakbay ay magdudulot ng mga bagong karanasan, ngunit ang naranasan niya sa Seoul ay paulit-ulit na pagwawalang bahala at pagtataboy. Kahit na maingat niyang pinili ang lugar, pinlano ang biyahe at masusing nagsaliksik, hindi pa rin niya naprotektahan ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang araw ng pagwawalang bahala at pagtanggi, gumuho ang puso ni Sarah. Bago siya bumalik sa airport, malinaw niyang itinim sa kanyang isipan ang mga salitang ito. Hindi na ako maglalakbay kailanman. Sa sandaling iyon, lubos niyang naramdaman na ang salitang paglalakbay ay isang karapatan na hindi ipinagkaloob sa kanya. Pagkatapos ng biyaheng iyon, isinara ni Sarah ang kanyang sarili. Kahit may mag-aya sa kanyang lumabas, pilit lang siyang ngingiti at mag-iiba ng usapan. Kapag nakakakita siya ng mga travel show, agad niyang inililipat ang channel. Ang paglalakbay na dapat sanay isang masayang alaala ay naging isang bagay na patuloy na humuhukay sa sakit sa kanyang puso. Maging sa pagsakay ng bus sa umaga sa London, nakakaramdam pa rin siya ng kirot, ang mga hindi magagandang tingin, ang mga buntong hininga, at ang mga pinipigilang halakhak ang mga eksena mula sa biyaheng iyon ay laging sumasagi sa kanyang isipan. Maaaring tanggihan ulit ako. Maaaring pagtawanan ulit ako. Ang mga alinlangan na iyon ay bumalot sa kanyang isipan at hindi nawala.
Isang araw, sa cafeteria ng universidad, inabutan siya ni Isabela, ang kanyang matalik na kaibigan, ng isang tasang mainit na tsaa at biglang nagtanong, "Sarah, bakit hindi mo subukang maglakbay sa Pilipinas?" Nang marinig ang mga salitang iyon, halos hindi makapaniwala si Sarah. Maglakbay? Napagdesisyonan na niyang imposible iyon. Wala na siyang ganoong lakas ng loob. Kumurap siya at bumulong, "Imposible." Ngunit ngumiti si Isabela at ipinakita sa kanya ang isang post sa kanyang cellphone. Ito ay karanasan ng isang gumagamit ng wheelchair na bumisita sa Pilipinas at ibinahagi ang kanyang kuwento sa social media. Ang maalalahaning pagtanggap sa Ninoy Aquino International Airport, ang mga bangketa sa Maynila, ang maayos na pamamahala sa mga elevator at ang natural na pagtulong sa mga hotel. Ang mga larawang iyon ay mga tanawin na hindi pa naranasan ni Sarah sa kanyang mga nakaraang paglalakbay. Narinig ko na mas naging accessible na raw ang kanilang mga daanan at sasalubungin ka pa ng mga staff ng tren at tatawagin ang pangalan mo ng may pag-aalala. Malumanay ngunit puno ng kumpiyansa ang boses ni Isabela. Hindi makapagsalita si Sarah habang nakatitig sa screen ng telepono. Gusto niyang maniwala ngunit natatakot siya. Ang mga kuwentong tila napakaganda ay nagparamdam sa kanya na hindi ito totoo. Parang panaginip, sabi niya. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, bahagya siyang natinag. Sa comment section ng post na iyon, may isang pangungusap na nakasulat, "Sa Pilipinas, hindi ako isang problema." Ang pangungusap na iyon ay tumagos ng malalim sa puso ni Sarah na para bang nakikita ang pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Mula nang bumalik siya sa kanyang huling biyahe, palagi niyang iniisip, "Nagdudulot ako ng abala sa ibang tao. Baka isa akong nilalang na hindi dapat umiral." Ngunit paano kung totoo ang pangungusap na iyon? Paano kung may isang lugar kung saan hindi niya kailangang humingi ng paumanhin sa sinuman? Kung saan hindi niya kailangang alalahanin ang tingin ng iba? Kahit minsan lang, gusto niyang subukang maniwala. Hindi nagtagal, nakapagdesisyon na siya. Talaga bang makakapunta ako? Nang mahina niyang tanong. Tumango si Isabela ng may kapanatagan. Ang pinto patungo sa paglalakbay ay tahimik na muling nagbukas. Nang lumapag ang eroplano at dahan-dahang gumalaw sa runway, pinagpawisan ng mga palad ni Sarah. Sa ilalim ng maulap na kalangitan, sa labas ng bintana, ay ang mga ilaw na gabay na maayos na nakahanay. Ang lahat ng nakikita ay tila may sistema at may kakaibang kapayapaan. Ngunit sa puso ni Sarah, mayroong isang bagyo ng pagkabalisa. Bago pa man siya lumabas ng eroplano patungo sa arrival hall, isang ground staff na ang naghihintay. Walang pilit na ngiti, walang pag-aapura, kundi isang napaka-natural na pagtanggap, walang kalituhan o kaguluhan, na para bang ang presensya ni Sarah ay isang pangkaraniwang bagay. Nakahanda na ang wheelchair lift at lahat ng proseso ay naging maayos. Ang elevator na itinuro sa kanya ay madaling natagpuan. Ang mga tagubilin ng staff ay maikli at tumpak. Ito ay isang pakiramdam na hindi niya pa naranasan dati, isang tamang-tamang pag-aalaga na hindi pilit. Kahit na inaalagaan siyang mabuti, hindi niya naramdaman na nakakahiya o sobra-sobra ang trato sa kanya. Ang pinakamahalaga, mayroong isang natural na kabaitan na hindi nagparamdam sa kanya na siya ay binibigyan ng espesyal na pagtrato. Habang naglalakad sa paliparan, may naramdamang kakaiba si Sarah. Ngunit hindi ito isang hindi komportableng pakiramdam. Sa halip, ito ay mas mainit kaysa sa anumang pagtanggap na naranasan niya. Nagdulot ito ng kapayapaan sa kanyang isipan. Ang mga daanan ay patag. Ang mga karatula ay malinaw na may kasamang mga salin sa ibang wika. Walang dahilan para maligaw. Ang mga yapak ng mga tao ay tila pare-pareho. Walang sinuman ang nagpakita ng labis na reaksyon sa kanyang presensya. Walang mga titig at walang pag-iwas ng tingin. Ang mga mata ng mga taong nakakasalubong niya ay dumadaan na parang hangin na tila walang anumang pahiwatig. Noon niya naintindihan kung gaano ito kapagpahalaga. Habang nakapila para bumili ng pagkain sa isang cafe, muli siyang namangha sa estrukturang walang mga hadlang at sa natural na pagkakalagay ng mga daanan para sa wheelchair. Ang counter na iniakma sa kanyang eye level, ang tray ng pagkain na matatag na nakalagay, at maging ang pag-aayos ng mga upuan na madaling gamitin para sa mga naka-wheelchair, lahat ng ito ay lumikha ng isang espasyong walang pagtanggi. Ang maliliit na detalyeng ito ay unti-unting tumagos sa kanyang puso. Sa mga nakaraang paglalakbay, palagi siyang kailangang mag-ingat sa mga mata, kilos,
at hindi sinasadyang salita ng iba. Maging ito man ay pagwawalang bahala, pag-iwas, o pagtingin sa kanya bilang isang pabigat, kailangan niyang mabuhay ng may pag-iingat sa bawat segundo. Ngunit ngayon, iba na. Sa lugar na ito, kahit naroroon siya, walang nangyayari. Sa pag-iisip pa lang noon, gumaan na ang kanyang paghinga. Kakaibang pakiramdam, ang mga salitang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig ay nagpagulat kahit sa kanya. Noon niya lang napagtanto na matagal nang nakalimutan ng kanyang katawan ang pakiramdam na tinatawag na kapanatagan. Ito ay isang kapaligiran na walang kaguluhan kung saan isinasaalang-alang ng mga tao ang presensya ni Sarah bago pa man sila gumawa ng anumang bagay. Naramdaman niya na ngayon lang siya nakapasok sa ganitong uri ng lipunan. Sa Ninoy Aquino International Airport, siya ay isa lamang manlalakbay. Ngunit sa gitna ng pagiging isang manlalakbay, mayroong isang kapaligiran na nagparamdam sa kanya na siya ay tinatanggap. Ito ay yumanig ng malalim sa puso ni Sarah. Kahit hindi pa niya gaanong nakikita ang lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso, sumibol ang isang kumpiyansa na ang lugar na ito ay tiyak na magiging iba sa mga nauna. Mula sa NAIA patungo sa terminal ng bus sa lungsod, tahimik na pumila si Sarah sa dulo ng linya. Ang malalim na pangamba sa kanyang puso na baka muli siyang tanggihan ay nananatili pa rin. Sira po ang wheelchair lift. Hindi po magagamit ngayon. Ilang beses na niyang narinig ang ganitong mga salita sa ibang bansa. Makakasakay kaya ako? Talaga bang makakasakay ako? Bawat pagkakataon ay parang isang sugal. Ngunit tila ba para pawiin ang kanyang mga alalahanin, isang low-floor bus ang dumating at huminto ng maayos. Pagkaraan ng isang segundo, dahan-dahang bumaba ang katawan ng bus at tahimik na bumukas ang rampa sa gilid. Ang pagkakasunod-sunod ng mga kilos na ito ay napaka-natural. Hindi ito mukhang isang espesyal na bagay na ginagawa para sa isang pasaherong gumagamit ng wheelchair. Tuloy po kayo, ma'am. Walang problema, sabi ng isang lalaking staff sa isang matatag na boses. Ang pangungusap na iyon ay walang palamuti o formalidad. Ngunit mayroon itong kakaibang kapanatagan. Isang pangungusap lang. At maraming alalahanin sa puso ni Sarah ang naglaho. Sa mga nakaraang biyahe niya, kahit ang isang pangungusap na ito ay hindi niya mahanap. Ang mga kapwa pasahero ay kahanga-hangang tahimik. Walang buntong hininga, walang reklamo, at walang mga matang tumitingin sa kanya na para siyang pabigat. Kahit na napansin nila ang kanyang presensya, walang sino mang gumawa ng ingay. Sa halip, natural silang nagbigay daan. Ang walang salitang kooperasyon na iyon ay nagparamdam sa kanya ng isang malaking pagkakaiba mula sa kanyang mga nakaraang paglalakbay. Hindi siya binaliwala, hindi iniwasan, at hindi tinulungan ng sobra-sobra. Normal lang siyang umiral. Ang ganitong kapaligiran ay yumakap kay Sarah ng buong hinay. Walang pag-aatubiling inalalayan ng staff si Sarah paakyat sa rampa. Dinala siya sa gitnang bahagi ng bus kung saan may nakalaang espasyo. Nakahanda na rin ang mga panali para sa wheelchair. Ang huling kilos ng staff ay hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng kawalan ng anumang pag-aalinlangan na para bang ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Ang kapanatagan at sanay na pamamaraan na iyon ay dahan-dahang nagpalaya kay Sarah mula sa pagiging isang espesyal na nilalang. Hindi nagtagal matapos umandar ang bus, kusa nang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Sarah. May parang nakabara sa kanyang lalamunan kaya't hindi siya makapagsalita. Sa mga nakaraang biyahe, ang simpleng pagkilos na ito ay nangangailangan ng pagsisikap na parang isang labanan. Bawat hiling ay kailangan niyang ipaliwanag, maghintay, at kung minsan ay tanggapin pa ang inis ng iba. Ngunit ngayon, sa lugar na ito, wala siyang kailangang gawin. Ang narito lang siya ay sapat na. Habang marahang umuugoy ang bus, unti-unting kumalat ang pakiramdam na ito. Dahan-dahang ipinikit ni Sarah ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana ay ang tanawin ng mga kalsada ng Pilipinas na hindi pa niya pamilyar. Ngunit ang mas nagparamdam sa kanya ng pagiging bago kaysa sa anumang tanawin ay ang hangin sa loob ng bus ngayon. Walang mangyayari. Walang tatanggi sa kanya. Natural lang siyang dadalhin sa kanyang patutunguhan. Gaano kahalaga at makabuluhan ang karanasang ito, lubos na naunawaan ni Sarah. Maging ang salitang salamat ay hindi lumabas sa kanyang isipan. Tanging mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi ang nagsasabi ng nilalaman ng kanyang puso. Ito ang katibayan na sa wakas ay nakarating na siya sa isang lugar na malayo sa kawalan ng pag-asa. Nang makarating si Sarah sa isang malaking istasyon ng tren sa Maynila sa isang hapon ng karaniwang araw,
Ang loob ng istasyon ay siksikan na parang rush hour. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis. Ang mga anunsyo ay umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Ang tunog ng mga maleta at ang mga nagmamadaling yapak, lahat ng ito ay malinaw na nagpabalik sa masakit na alaala niya sa soul. Ang pagbagsak sa platform ng istasyon nang walang tumutulong, ang malamig na mga tingin, ang mga tawa na narinig niya at ang mga lente ng cellphone na nakatutok sa kanya. Hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang espiritu ang gumuho sa mga sandaling iyon. Maaring tanggihan ulit ako o baka ituring na naman akong pabigat. Ang mga alarma sa alaala ni Sarah ay malakas na tumunog. Hinigpitan niya ang preno ng kanyang wheelchair hanggang sa gumawa ito ng isang maliit na langit-ngit. Sa sandaling iyon, isang binatang staff ng istasyon na nakauniporme ang lumapit kay Sarah. "Ma'am Sarah po, hinihintay na po namin kayo." Ang matatag na boses at palakaibigang ngiti, ito ang parehong tingin na nakita niya sa staff sa airport. Sa harap ng mga salitang napaka-natural, bahagyang tumango si Sarah. Hindi pa ganap na nawawala ang kanyang kaba, ngunit malinaw niyang naramdaman na ang taong ito ay kumikilos para sa kanya. Giniyahan siya sa isang mas tahimik na daan upang maiwasan ang siksikan. May elevator. Ang mga hindi pantay na sahig ay nalampasan. May mga rampa sa tabi ng mga escalator at mga handrail. Sa sahig, may mga tactile block para sa mga may kapansanan sa paningin. Lahat ay nakaayos ng tama nang walang labis na pagsisikap. Ang pagiging natural na iyon ang siyang pinakatumatak sa puso ni Sarah. Gamit ang isang walkie-talkie, nakikipag-ugnayan ang staff sa iba pang mga empleyado habang walang pag-aatubiling ginagabayan siya. Kung may isa man lang na nag-alinlangan, maaaring maantala ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa halip, ito ay nakakagulat na nagkaging maayos. Pakiramdam niya ay naging bahagi siya ng isang mas malaking sistema. Hindi nagtagal, huminto ang staff sa harap ng platform at bahagyang tumango. May oras pa po bago dumating ang tren. Sa pangungusap na iyon, mayroong init na higit pa sa ordinaryong paggabay na para bang sinasabi sa kanya mangyaring maghintay ng komportable. Maraming tao sa platform, ngunit walang sinumang tumitig kay Sarah. Walang lumayo at walang umiwas ng tingin ng may hiya. Ang lahat ay abala sa kanilang sariling mga patutunguhan, kaya't si Sarah ay natural na sumanib sa agos ng mga tao. Iba talaga rito, ang apoy ng kumpiyansa sa kaibuturan ng puso ni Sarah ay tahimik na nagsindi. Iyon ang sandali kung kailan ang kakaibang pakiramdam na naranasan niya sa NAIA ay nagsimulang maging tunay na kapanatagan. Hindi dahil hindi siya mabubuhay ng walang tulong, kundi ito ay isang lugar kung saan, kapag kailangan niya ng tulong, ito ay ibinibigay ng natural. Ito ang istasyon ng tren sa Maynila kung nasaan siya ngayon. Dati, ang paglalakbay ay puno ng takot, ngunit ngayon, nagsisimula na siyang makaramdam na marahil ay kaya niyang magpatuloy. Ang pagsibol ng maliit na pagbabagong ito ay nagpainit sa puso ni Sarah. Nakatayo si Sarah sa platform ng tren sa Maynila. Natural na ituwid niya ang kanyang likod. Sa mga nakaraang paglalakbay, ang pagtayo lang sa platform ay nagdudulot na sa kanya ng pagkabalisa. Ngunit sa lugar na ito, may bahagyang nagbago. Ngunit, magiging maayos ba talaga ang lahat? Ang alinlangan ay hindi pa rin ganap na nawawala. 10 minuto bago umalis ang tren, isang lalaking staff ang lumapit kay Sarah. Sa kanyang dibdib ay may nakasabit na name tag na may nakasulat sa Filipino at Romanong titik. Ngumiti siya at bahagyang yumuko. Nagsalita sa isang malumanay na boses. "Ma'am Sarah, handa na po kaming maglingkod sa inyo. Huwag po kayong mag-alala." Sa tinig na iyon, mayroong kapanatagan na nagmula sa karanasan. Ngunit hindi lang ito isang boses na mekanikal na ginagawa ang trabaho. Ramdam ang tiyak na sinseridad. Tumingin si Sarah sa platform. Isang portable ramp ang nakahanda na bago pa man dumating ang tren. Maraming staff ang nakaposisyon na sa kani-kanilang mga lugar. Walang nag-aapura, walang sumisigaw. Lahat ay nagpapatuloy na parang isang pangkaraniwang gawain. Ang tanawin na iyon ay napakalayo sa kanyang mga nakaraang karanasan sa pagsakay na puno ng kaguluhan at tensyon. Hindi nagtagal, dahan-dahang pumasok ang tren sa platform. Nang bumukas ang pinto, nakipag-ugnayan ang isang staff sa pamamagitan ng radyo at ngumiti. "Sige po ma'am, sundan niyo po ang senyas na ito." Nagsimulang gumalaw ang wheelchair ni Sarah. Ang kamay na marahang umalalay sa likod niya ay naghatid ng init. Hindi ito pagtulak, kundi pag-aalalay. Ang pakiramdam na iyon ay nagpabuntong hininga kay Sarah nang may ginhawa.
Ang mga pasahero sa paligid ay hindi gumawa ng ingay o nagpakita ng pagmamadali. Tila hindi nila itinuturing ang tanawin na ito bilang isang espesyal na bagay. Ngunit ang pagiging hindi espesyal na iyon ang siyang sorpresa para kay Sarah at isang kaligayahang nagmula sa puso. Pagpasok sa bagon ng tren, nakahanda na ang kanyang upuan, maluwag ang daanan. Isang babaeng staff ang bahagyang tumango at maingat na ipinaalam ang mga kinakailangang impormasyon. Ang mga kilos na iyon ay nagpakita ng isang natural na paggalang na para bang siya ay isang ordinaryong customer. Bago umalis ang tren, ang mga staff sa platform ay kumaway at tahimik na nagbigay galang. Hindi ito para sa palabas at hindi dahil inutusan sila. Ito ay isang anyo ng paggalang na higit pa sa trabaho. Nang makita ang pamamaalam na iyon, nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Sarah. Ang naramdaman niya ay hindi lamang kabaitan, kundi tiwala. Lahat ng mga kilos na iyon ay may kasamang sinseridad na hindi pakitang tao. Hindi nila iniisip na tinutulungan nila si Sarah at hindi nila iniisip na tinatrato siya ng espesyal. Tinanggap lamang nila siya bilang isang babae sa pinakanatural na paraan. Isang agos ng init ang bumuhos sa puso ni Sarah. Pinunasan niya ng daliri ang mga luha sa gilid ng kanyang mata at tiningnan ang platform na papalayo sa labas ng bintana. Ang tanawin ay iba sa anumang biyahe na naranasan niya. Iba ang Pilipinas. Ang kumpiyansang iyon ay tahimik ngunit matatag na itinim sa puso ni Sarah sa sandaling iyon. Ang matandang Heritage Hotel sa Vigan ay isang bahay na bato na may higit sa 100 taong kasaysayan. Sa harap ng tila mabigat na pintong gawa sa kahoy, napigil ni Sarah ang kanyang hininga. Talaga bang makakatulog ang isang tulad ko rito? Habang sumasagi ang alalahaning iyon, tahimik na bumukas ang pinto. Ang may-ari ng hotel, na nakasuot ng simpleng tradisyonal na kasuotang Pilipino, ay sumalubong sa kanya ng isang magiliw na ngiti. "Welcome po. Walang harang sa sahig. Pumasok po kayo ng komportable." Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang formal na pagbati. Ito ay isang pagtanggap na puno ng pagmamalasakit at mula sa puso. Ang sahig sa pasukan ay ginawang patag upang madaling makadaan ang wheelchair. Sa unahan ay isang rampa na tila hindi sinasadya ngunit maayos na inilagay na parang isang landas ng pagtanggap na inihanda para sa kanya. Habang naglalakad sa pasilyo, sinalubong siya ng malumanay na sikat ng araw na tumatagos sa mga bintanang kapis. Ang halimuyak ng mga bulaklak tulad ng sampagwita at ang mainit na pakiramdam ng lumang kahoy ay lumikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Walang sinumang staff ang nag-apura. Sa halip, sila ay tahimik at dahan-dahang nagbibigay daan. Minsan, sasabihin nilang, "Relax lang po kayo." Walang pamimilit, walang labis na pag-aalangan at walang distansya na nakakailang. Pagpasok sa kwartong itinuro sa kanya, napamulat ng malaki ang mga mata ni Sarah. Isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy ay maingat na binago upang matiyak na madaling makaiikot ang wheelchair. Sa tabi ng kama, may isang maliit na mesa na may munting rampa. Sa mga dingding, may mga nakakabit na grab bar. Maging ang taas ng aircon ay inayos. Para sa akin ba ginawa ang kwartong ito? Ang pag-aalaga na iyon ay nagdulot sa kanya ng isang magandang pagkadismaya. Nang pumasok siya sa banyo, lalo pang lumalim ang kanyang paghanga. Maging ang taas ng shower ay adjustable. Ang mga kontrol ay inilagay sa mga lugar na madaling abutin. Sa tabi ng bathtub, may isang matibay na grab bar at isang waterproof na upuan para sa paliligo. Ang daloy ng paggalaw at mga gawain ay tila walang kahirap-hirap. Lahat ay napakanatural. Hindi ito isang espasyo kung saan siya kaaawaan na kawawa naman, kundi isang lugar na tahimik na nagsasabing, "Inihanda namin ito para sa iyo, para hindi ka mahirapan." Huminga ng malalim si Sarah. Iyon ang sandali kung kailan naramdaman niya na ang kanyang katawan ay hindi na isang pabigat. Sa mga nakaraang paglalakbay, saan man siya magpunta, kailangan niyang magsabi ng, "Pasensya na po," paumanhin sa abala. Ngunit sa hotel na ito, hindi siya makahanap ng dahilan para humingi ng paumanhin. Tanging ang kapaligiran na nagsasabing, "Sapat nang narito ka," ang tahimik na dumadaloy. Bago maghapunan, bumalik ang may-ari sa kanyang kuwarto. May dala itong isang tasa ng tsaa at isang maliit na takuri ng salabat. "Kung hindi po ninyo mamasamain, uminom po muna kayo ng mainit na tsaa para makapagpahinga bago kumain." Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi makahanap ng isasagot si Sarah. Kaya't tahimik siyang tumango ng malalim
Ipinapadama ang lahat ng kanyang pasasalamat sa pagtangong iyon. Ito ay isang maliit na palitan lamang sa isang paglalakbay. Ngunit sa sandaling iyon, maaaring ito ang pangyayaring nagpabago sa kahulugan ng paglalakbay ni Sarah magpakailanman. Nang dumilim ang tahimik na kwarto ay naliwanagan ng malambot na ilaw. Ang buwan na lumitaw sa gilid ng bintana ay nabahiran ng malalim na asul na kalangitan. Binuksan ni Sarah ang kanyang talaarawan sa mesa at nagsimulang isulat ang mga salitang sumibol sa kanyang isipan. Matapos ang mahabang paglalakbay na ito, nag-alinlangan siya sandali bago isulat ang unang linya, "Naglalakbay ako." Sa sandaling makita niya ang ilang salitang iyon, isang mainit na agos ang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gaano kalayo ang pangungusap na ito sa kanya dati? Ang karanasan sa Korea ilang taon na ang nakalilipas ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang bangungot, bumagsak at pinagtawanan. Humingi ng tulong ngunit binalewala, tinanggihan sa bawat destinasyon. Noong panahong iyon, lubos na naniwala si Sarah na siya ay isang nilalang na itinakwil ng mundo. Naramdaman niyang ang paglalakbay ay para lamang sa mga taong malulusog, wala siyang karapatan doon. Gayunpaman, ang ilang araw na ginugol niya sa Pilipinas ay unti-unting sumira sa pader ng mga kaisipang iyon. Ang mainit na mga tingin sa NAIA, ang walang pag-aatubiling paggabay sa istasyon ng tren, at ang natural na pagtanggap sa hotel sa Vigan. Ang pagkakatulad sa lahat ng iyon ay ang hindi pagtrato sa kanya bilang espesyal. Ngunit ang pagiging hindi espesyal na ito ang siyang higit na nagpagaling sa kanyang puso. Walang nagulat, walang tumitig, at walang kalituhan kung paano siya haharapin. Simpleng pag-abot lamang ng tulong bilang isang normal na bagay. Ang mga sandaling iyon para kay Sarah ay mga sandali kung kailan tinanggap ang kanyang pagkatao. Hindi siya tiningnan bilang isang taong may kapansanan, kundi bilang isang manlalakbay. Ang kapaligirang iyon ay tahimik na nagkalas ng mga buhol sa kanyang puso. Hindi siya nakapunta sa maraming sikat na tourist spot o nanatili sa isang 5-star na luxury hotel. Ngunit ang mas tumatak sa kanyang isipan ay ang pakiramdam na natanggap niya sa lugar na ito. Hindi kailangang pilitin ang sarili na magbago, ang lipunan mismo ang lalapit. Ang tiyak na kumpiyansang iyon ay marahang yumanig sa puso ni Sarah. "Naglalakbay ako." Muling tinitigan ni Sarah ang pangungusap na iyon at tahimik na ngumiti. Dati, nararamdaman niyang ang paglalakbay ay nangangailangan ng pahintulot, kailangang alalahanin ang tingin ng iba at kailangang mag-ingat para hindi maging pabigat. Ngunit ang ibinigay sa kanya ng Pilipinas ay ang pakiramdam na maaari kang manatili rito. Ito ay isang karanasan kung saan kinumpirma ang kanyang pagkatao. Hindi sinubukan ng lipunan na ipasok ang kanyang wheelchair sa kung saan komportable para sa iba. Ang normal na paggalang na iyon ang lumikha ng isang tahimik na pagbabago sa loob ni Sarah. Nang isara niya ang kanyang talaarawan, isang malumanay na halimuyak ng bulaklak ang pumasok sa kanyang ilong. Ang hangin ng gabi ay marahang dumaan sa bintana, na parang isang bulong na tumatanggap sa kanya. Naisip ni Sarah, ang paglalakbay ay hindi nangangailangan ng mga espesyal na kondisyon. Sapat na ang pagnanais na pumunta. Ilang araw matapos makauwi sa isang suburb sa London, ang maliit na kusina, ang pamilyar na bookshelf, at ang tahimik na hardin sa labas ng bintana sa gitna ng pamilyar na tanawin, tila bahagyang nagbago ang mundo. Hindi ang tanawin ang nagbago, kundi marahil ay siya mismo. Binuksan niya ang kanyang laptop at lumitaw ang kanyang social media account. Dahan-dahan niyang isinulat ang mga alaala ng kanyang paglalakbay sa Pilipinas. Ang kanyang karanasan sa loob lamang ng 2 minuto sa platform ng tren ay nakatanggap ng hindi inaasahang tugon. Talaga bang nangyari ito sa Pilipinas? Sana ganito rin sa ating bansa. Ang comment section ay napuno ng mga tinig ng pagkamangha at pananabik. Mayroon ding mga kapwa niya gumagamit ng wheelchair na nagkomento. "Nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob. Gusto ko na ring subukang maglakbay." Ang mga pasasalamat ay dumaloy ng walang tigil. Mula sa isang taong dating bumubulong sa sarili na, "Hindi ako dapat napunta rito," ngayon ay inaabangan na niyang makabalik sa lugar na iyon. Ang pagbabagong ito marahil ang kasagutan ng paglalakbay. Sa mesa, may isang maliit na asul na booklet. Ito ang kanyang bagong pasaporte na kinuha niya ilang araw lang ang nakalipas. Mula sa pagiging isang simpleng dokumento ng pagkakakilanlan. Ngayon, ang booklet na iyon ay parang isang susi na magbubukas ng pinto patungo sa hinaharap.
Maganda kaya ang mga dagat sa timog ng Pilipinas? Ang mga salitang hindi sinasadyang lumabas ay nagpatawa sa kanya. Ilang buwan lang ang nakalipas, takot pa siyang sumakay ng eroplano. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang napakasaya ng panahon ng pagpaplano ng isang biyahe. Ito ang kapangyarihang ibinigay ng Pilipinas kay Sara. Hindi lamang panlabas, kundi isang pagtanggap na nagmumula sa puso. Ang pagtanggap na iyon ay dahan-dahang nagpabago sa kanya. Upang mapahanga ang isang tao, hindi kailangan ng mga engrandeng eksena. Ang kailangan ay isang tahimik at tapat na pag-aalaga. Gaano kalalim kayang mahipo ng init na iyon ang puso ng isang tao? Natutunan ito ni Sara sa kanyang sarili. Hindi tiningnan ng mga Pilipino si Sara bilang isang manlalakbay na may mga hadlang, kundi tinanggap siya bilang isang babae. Ang mga kilos na iyon ay sumuporta, nagpagaling, at nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na parang marahang tumutulak sa kanyang likod at nagsasabing, "May lugar ka rito." Hanggang sa araw na muli siyang maglakbay, nagpasya si Sara na mamuhay sa bawat araw ng may pag-aalaga. Ang alaala ng paglalakbay ay hindi isang katapusan, kundi isang simula para sa buhay na darating. Sa kanyang buhay, wala nang salitang pagsuko. Kinuha niya ang kanyang panulat at isinulat ang huling pangungusap sa kanyang talaarawan. Iniligtas ako ng paglalakbay, kaya't nais kong magpatuloy sa paglalakbay. At sa gilid ng papel, isinulat niya sa maliliit na letra, "Salamat Pilipinas, babalik ako."